So yun, so si Pabalay. Okay, so start agad tayo. Pag-usapan muna natin si Harry Roque. Ano ba yan? Ito yan, dyan tayo. Dyan tayo mag-start. Wait lang, ayusin ko na itong mga ano ko dito. Mga anik-anik ko. Wait. Wait lang. Okay, game. Start tayo, game. Yan, so maraming salamat po mga kababayan sa mga makakasama po natin dito sa live stream. At syempre, pag kayo po may time din po kayo, pwede nyo rin po panoorin yung mga replays po natin. No? So, malaking tulong po yan sa Birahan PH team. Okay, so mga kababayan, actually, no, kahapon po talaga, trending na pinag-uusapan yung pag-uwi di umano daw po ni Harry Roque. So, maraming nagsasabi na talagang nakalusot lang talaga si Harry Roque sa kanyang pag-aresto. Sabi naman ng mga ibang mga bobong mga DDS, hindi daw totoo yun. So ngayon, pag-usapan ngayon natin to, kung ito ba ay totoo o hindi. Okay? So actually, kasi nakakatawa to eh. Ito yan, no? Okay. So, sabi dito, no, Harry Roque blames high best friend for false arrest report. Yan. So, ang pinabibintangan dito ni Harry Roque kung bakit daw po kumalat yung kanyang pag-aresto daw, dahil daw sa kanyang best friend na hindi niya naman pinangalanan. Ang hirap eh. No? Kapag hindi pinapangalanan, mahirap maniwala. Oo. Yan. Kiss nyo nga si Roque. Ang swangit eh, no? Sabi dito, basahin natin dito, sabi dito. Then it must be our high best friend, of course, because they are diverting the issue from Sadikos number 4 and 5 videos, kita nyo, di ba? Which include a 50 billion insertion also involving presidential son, Sandro Marcos. Naturally, they're trying to deflect the issue away from Senator Amy Marcos. Accusation that our president is foolish, and Sadikos keeps reiterating that the mastermind of corruption in the flood control project is none other our foolish president. Actually, makababahan ka na. So, ang palusot ngayon ni Harry Roque, yung nagkalat daw po ng pag-aresto sa kanyang fake news daw, sa kampo daw po ito ni PBBM. Na gusto daw i-divert yung issue. Kasi alam naman po natin, di ba, na talagang naniniwala sila kay Saldico. Pero by the way, mga kababayan, na nakakatawa kasi dito, teka lang nga, ang nakakatawa kasi dito, ito yan eh. Yan. Meron siya sinabi sa isang video, hindi po ako inaresto, yan, hindi po ako naaresto, voluntaryo po yung pagsama ko kasi masunurin ako. Ewan ko, mga bobong mga DDS talaga na. Ewan ko lang. So, sa tingin nyo ba, ano bang ibig sabihin yan? Hindi nga, kayo tatanungin ko kayo mga kababayan. Anong ibig sabihin itong sinabi ni Harry Roque dito? Hindi po ako inaresto, hindi po ako naaresto, voluntaryo yung pagsama ko. Kasi nga, masunurin ako. So, inaresto ka nga. Sumama ka ng tahimik. Tigilan mo nga kami, Roque. So, ginagawa mo naman kaming tanga ka eh. Actually, no, tinan nyo to. Punta tayo sa Facebook ni Harry Roque. Di pa rin isama itong ano na ito eh. Kaya lang, puntahan natin. Di pa na nakalagin dito. So, dito na puntahan na natin dito. Ito sa cellphone ko na lang. So, punta natin Harry Roque. So, saan ka nakakita mga kababayan na hindi inaresto pero nag-iiyakan yung mga follower niya? Ano ba yan? Tignan nyo to. Wait lang ha. Hindi ko sinaisama kanina eh. Binura niya. Ito. Yan. Kita ba? Tignan nyo. Nakayan natin yung mukha natin. Yan, kita ba? Kita. Sige, kita. So ito mga kababayan, nangyari po ito nung bumaba po siya sa airport. Tignan nyo ha. Yan. May sound ba? Yan. Sir, where are you? Where is he? So, bumaba siya? Mamaya, ano ha?
So, ito, explain ko lang itong video po na to, ito po yung sumalubong sa kanya mga DDS na OFW dun po sa The Hague. Explain natin to kung bakit nangyari to Ang maganda, panoorin muna natin yung video kung anong meron dito. Lalabas dito talaga na Bagyan namin. Ayun! Sir! 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 Welcome back! Ang bilis ng travel mo! Welcome back, sir. Kita yung daming maleta, di ba? No worries. Dami mo ng gamit ngayon, sir. Ayan, lahat pala to. 5 pala, 6, nandito na kami sa airport. Sinasakay na siya sa airplane. Pero last minute, mga 5 minutes before airplane. Diba, sir, kailangan talaga nag-iiyakan. Pero hindi na Di ba? Okay. Mga kababayan, ang tanong dito, ganito ba yung pagsalubong ng mga tao na walang nangyaring arestuhan, nag-iiyakan? So ngayon, anong kwento? Ano ba totoong kwento nito? So ngayon, meron siyang interview dito kay Hitad. Dito explain natin to litan natin yung video kasi nagka-copyright yan si Hitad So tinapak ko na pangalan ko yung video kaya okay na siguro yan. Ano to? Dito po kasi sa Europa, pag kayo nag-apply ng asylum, meron Yan. Dito, dyan tayo, yan. Yan, di na tayo makaka-copyright niyan. Sige. Tawag na Dublin Rules. Yung Dublin Rules ay yung bansa na nag-issue ng visa ay ang siyang dapat magbigay ng protection sa inyo. Now, sa kaso ko po kasi, nag-issue ng visa ay Austria. Kaya, nagkaroon ng desisyon ng Netherlands na Austria ang dapat magbigay ng protection at kaya nga po, Austria ang dapat ng aming asylum case. So, yan po ang mga pangyayari at ako naman po, nung sinabi nila na Austria magbibigay ng protection, ako naman po hindi tumututol kasi alam ko naman po na Ngayon mga kababayan, sinasabi niya dito, actually, ang nababasa, ang nakikita lang po talaga natin na binabanggit ni Harry Roque is Switzerland, Netherlands at saka Germany. Ayan lang. Ngayon lang po pumasok itong Austria. Ngayon, ang panusot ni Harry Roque, mga kababayan, na nagpapasok pala sa kanya sa Europe, is Austria kasi doon nakakuha ng visa. So, ang magbibigay daw ng security kay Harry Roque is Austrian government. So, kasi doon daw po siya kukuha ngayon ng asylum. Hindi na daw po sa Germany, hindi na raw po sa Netherlands, kundi sa Austria na raw po. Okay. So, ibig sabihin nun, yung pag-apply niya ng asylum sa Netherlands, disapprove. Kasi pinapalipat ka ng Austria di ba? So, ganyan ba talaga pag kukuha ka ng asylum, may mga security ka para lumipat? Para tumawid sa kabilang bansa na in the first place, doon din naman galing yung visa mo? Di ba? So ngayon, hindi pa yan. It's getting better. Tingnan niyo ito. Saan ako pumunta sa Europa, ako naman po ay mapapatunayan po yung pagdidikit ng gobyerno ng Pilipinas. So ang kwento po talaga, nag-book po sila ng flight para sa akin from Amsterdam to Vienna. At ako ay talaga namang sumakay ako ng aeroplano. Kaya lang po kasi, itong mga nakalipas na mga panahon, nung at 30, ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon nagkaroon ako ng minor day surgery. Yung pareho kong doktor. Sinungaling. Karaoke, bakit sa Austria ka nag-apply ng asylum? Kalokohan yan. Austria, membro din ng ICC yan. Ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly. So ako, dahil masunurin naman ako, ayaw ko namang isipin nila na ako ay sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands. Nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, sabi ko, sige. So, nag-alsa balutan na ako, sinarado ko na yung aking apartment,
At tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran na. So, ang ibig sabihin nito mga kababayan, marami siyang mga bagahe. So, lilipat talaga siya ng Austria. Lilipat talaga siya ng Austria. Ibig sabihin nun. At meron po siya mga security. No, sabi niya yun, Biro ng Netherlands. Sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natitid ko dito. Dahil sila nagbayad lahat ng aking luggage. Biro mo, in Europe lang to, dalawang tagpo 23 kilos. Pero sa totoo lang, kasi 50 kilo ata yung dala ko. Pero pa ako, pangatlong tawa ni Maharlika. Sarap sungal-ngalin eh, no? check-in luggage, isang 4 hand carry, no? Sabi ko, nakakita ng ganitong kadami na nalibre ako, no? Pero nung ako'y nakasakay na sa aeroplano, alam kasi ng airline, no, being a commercial airline, na meron akong tinatawag na medical passport. So, nung nakita nila ang medical passport, na meron akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naatala na yung paglipat ng aeroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung nilapitan ako at tinanong ako na talaga ka bang lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, lilipad na ako ng Dutch government. Sino pa naman ako para tumanggi? Eh, laki-laki na nakitang nalog ko sa Netherlands. 2 beses na ako inoperahan, no? Kakapakit ko naman sila susuwayin pa. Yan na. So, gets nyo na. Ano? 2 beses na ako nakinabang sa universal healthcare nila. Sabi ko, doon naman ako sa Austria makikinabang ng universal healthcare. Pero, tinanong ako. Ano nakakatawa dun? Tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, syempre hindi. Kasi sabi ng 2 doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung gano'n, sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yun, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, 2 yung doktor na nag-certify, pero ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang yung mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. Okay, so ngayon, guess na natin kung ano nangyari. Kayo ba naniniwala ba kayo sa kwento ni Harry Roque? Ulitin ko lang kasi medyo mabilis yung pagsasalita eh. Yung kwento po ni Harry Roque, dahil nga daw po siya sa Austria daw po siya nakakuha ng visa para makapasok ng Europe. So, kailangan niya bumalik sa kailangan niya bumalik sa Austria para doon na mag-seek ng asylum. So, may mga security daw po na yon is dinampot siya doon sa Netherlands sa bahay niya papuntang airport. So, may mga pulis talaga. Sabi niya yan Yun nga lang, nung pasakay na nga po ng aeroplano, diba, ang sabi nga ni Harry Roque na, teka lang, unfit to fly ako. Sabi ng doktor ko. Ayan, okay. So, kaya ang nangyari, pinababa siya. Kaya doon na po nangyari yung nag-iiyakan na po yung mga bobong mga DDS sa baba, no, ng airport na niyayakap nga po itong si Harry Roque. So, ayun ang kwento niya. Diba? Kilala na naman po natin si Harry Roque po na sinungaling yan. So, kayo ba naniniwala ba kayo na gano'n ang nangyari? Ako, iba ang sa tingin ko. Ang pagkakaintindi ko dito, diba? Uulihin na po si Harry Roque. Austrian government. No? Ang alam ko po kasi sa Austria, hindi naman nandun yung yung pinaka-headquarters ng Interpol eh. Pero meron doon satellite ng Interpol mismo. May opisina ng satellite sa Austria na kung saan nga po nakakakuha ng ng communication, yung lahat po ng mga gusto makipag-communicate sa Interpol. Meron yan hanapin ko lang. Basta meron yan, ganun yan. Ibig sabihin nun, kasi ang pinaka-headquarters kasi ng Interpol sa Paris, sa France. Pero may opisina din po yung Interpol sa Austria. Parang headquarters na satellite. So ngayon, ang nangyari dito, huli na talaga si Harry Roque. Tapos, kasi ang dami ng damit di ba? Tapos nagdrama na lang po na hindi ako pwedeng lumipad. Yun na yun. Di ba? Parang ayun sa tingin ko nangyari. Pero tingnan nyo puntahan nyo po yung Facebook ni Harry Roque ngayon.